So hi, this is Sir Drew and this is our first topic for the second semester in PE and Health Quarter 3. This is the module 1. This is lesson number 1, Nature and Background of Recreation. So, pumunta na tayo sa bago nating topic. We are no longer constricted by a particular sport or even in dance. So, ano tayo? Recreation na tayo. So, if kung nasan ka man, hi, how are you doing? Is everyone doing fine? Ang tagal natin din nagkikita. And, ayun, hopefully this Saturday we'll see each other and let's do some games. Because that is the focus of this semester's topics. More on games, yung mga hindi nyo usual na ginagawa, not the usual na pinapagawa sa inyo sa PE like dance and other sports. Here we have recreation. So, this is a physical activity assessment. Do you have an active lifestyle? Masasagot mo ba yan ng oo o hindi? Sa tingin mo ba active yung lifestyle mo? When we say active, ito yung may panahon ka pa na gawin ang mga bagay na papawis. Mag-zumba? Mag-sports? Kaya mo pa ba yun? Number 2, do you engage in structured team or individual sports? So, yung mga lalaki kadalasan masasabi niyan oo. Now, pagdating sa mga babae, ano ba ang structured sports ng mga babae? Kadalasan sa Pilipinas ay volleyball. Kahit sabi, we do not discriminate. Kahit sabihin mong Zumba yan, structured pa rin yan. And sports yan. Dahil ang Zumba ay may rules, may instructor na nagtuturo and may nagfa-facilitate. Tandaan, kahit anong physical activity na may rules at may nagfa-facilitate, yan ay sports. Tandaan niyo yan. Or even not really sports, no? Not really something competitive. Kahit ang simpleng pag-spend ng time with the family is, engagement pa rin or physical activity pa rin. So, the next. Do you go to places where you can be active such as public parks or basketball courts? Ngayon, ito depende. Kasi, hindi lahat sporty. So, saang lugar ka nagpupunta? Kapag gusto mo maging active, maglakad-lakad, pumupunta ka ba sa park? Meron bang park na malapit sa inyo? Or yung buong lugar nyo ay safe para maglakad-lakad? Mamasyal. Pumupunta ka ba sa mga kaibigan mo tapos yung bahay ng kaibigan mo malayo? Medyo worthwhile yung and safe yung papunta doon. Number 4. Does your family support and encourage you when you are interested in participating in a new activity? Pag may hobby ka, ano ba, nagda-dance class ka, o kaya nagsusumba ka, suportado ka ba ng asawa mo, kapatid mo, pamilya mo? Kung may bago kang hobby, ayan, nangongolekta ka ng laruan, ano pa ba? Sumasali ka ng liga, sumasali ka ng contest, beauty contest, whatever contest that is. Do you have the support of those who love you? Tanong mo sa sarili mo yan. Does your family encourage you to participate in physical activity instead of watching TV or playing passive video games? Na ano ka ba? Alam mo yung, dito mo malalaman kung concerned talaga ang pamilya mo para sa'yo or ang minamahal mo para sa'yo. Kung nakikita ka niya na masyado ka nang nakahilata sa bahay, kaya, lumabas ka naman, maglakad-lakad ka naman, no? So, ayun, meron bang nagtatanong sa'yo nun? Concern bang pamilya mo sa iyong physical activity? Gusto ba nilang makitang gumagalaw-galaw ka para hindi ka naman palagi nakahiga or nakaupo? So, doon na tayo sa nature and background of recreation. So, what is recreation? It says here, refers to activities that take place during an experience known as leisure. Or yung salitang leisure ay, ang ibig sabihin niyan ay parang pag-aaliw. Ayun. So, it's an experience, no? Ito yung nagbibigay sa'yo ng feeling na ganon. Ayun. So, ayun. Naputol yung video ko kanina. Mabalik tayo sa what is recreation? So, refers to activities that take place during an experience known as leisure. So, ito yung, hindi yung mismong activity, yung tinatawag na recreation. Pero ito yung nararamdaman mo
Ito yung internally para sa'yo, recreation yon. Kasi, nakaka-receive ka ng leisure. Or, yung leisure kasi, parang ano siya, sa madaling salita, siya ay pag-aaliw or pakiramdam na naaaliw ka, na nalilibang ka. Yun yung essence ng recreation. Yun yung yun yung pinaka-target mo. Kaya ka nag-e-engage sa recreation. Yung ma-feel mo yung leisure or yung feeling ng pagkalibang or pagkaaliw. Gets ba? Tanong na lang kayo sa akin if ever may hindi malinaw. So, ang tawag naman dun sa mga ginagawa mo is recreational activity. So, here it says, it gives people rejuvenation of spirit, a sense of competence, enthusiasm, fulfillment, and empowerment. So, dito, iba-iba yung pwedeng maramdaman mo. Kasi, kung depende yan sa recreation mo. Kung ang recreation mo ay yung kailangan mong makipag-compete, halimbawa, sports ang recreation mo. Pwede ring chess, Scrabble, mga ganong klaseng sports. Mga activity na kung saan nagko-compete ka, meron kang katunggali. Yun. Doon mo nakukuha yung sense of competence. Enthusiasm naman, yun yung pure enjoyment. Fulfillment, halimbawa, fulfillment, merong kulang sa'yo, napupunan nun kung ano mang activity. Ngayon, isipin mo ngayon sa sarili mo kung ano yung pinaggagawa mo na nagbibigay sa'yo ng fulfillment. Now, I am not here to judge. Kung ano man yan sa'yo, ikaw lang ang makakaalam niyan. And empowerment. So, yung feeling mo, nagkakaroon ka ng empowerment. Bakit? Saan nanggagaling empowerment? Empowerment kasi nagagawa mo yung gusto mo. May natututunan ka. Tapos, alam mo dyan sa ginagawa mong recreational activity na yan na you're the best. Or kaya mong maging magaling dyan. Or may mga nakakasama ka na napaparamdam sa'yo yan, na magaling ka. So, I hope that makes sense. So, activity, active or passive. Identify the following pictures if it shows an active recreation or passive recreation. So, may mga ipapakitang images. Tapos, without looking at the notes, sabihin, kahit sa isip mo lang, i-identify mo siya, walang tama o mali dito. Kung sakaling na-miss mo man yung, kung ano man yung tamang tawag doon, walang problema. Kaya nga natin inaaral. So, here we go. Tell me if it's passive or active recreation. Yan ba? Ang ice skiing ba ay isang passive or active? Swimming. Is it active or passive? Reading books. Active or passive? Watching movie. Netflix. Diba? Skateboarding. Now, tandaan, ngayon dito mo malalaman sa part na to kung tama ang hula mo. Kung pa-active ba yun o passive ba yun. Kasi, tandaan mo, ang active type ng recreation, ito ay requiring ones to expend energy while performing this activity. Kadalasan, ang active type ng recreation ay kung saan mapapagod ka. Mag-i-exert ka ng effort. Yung katawan mo. Ngayon, pag passive type naman, refers to activities done during leisure but a sedentary position. Passive type ng recreation, ito yung recreation na kadalasan nakaupo ka lang, hindi ka gumagalaw. From the word itself, passive, ang tinutukoy niyan yung oras. So mostly, ang lumilipas dito, yung pinapalipas mo yung oras sa mga type ng recreation na ito. Kagaya kanina ng pagbabasa ng libro. Ayan. Basta hindi ka gumagalaw from your pwesto. Wow, konyo. From your pwesto. Ayun, passive type yon. So, mas madalas dyan na oras yung pinapalipas mo. Tapos pag active naman, pinapalipas mo na yung oras, pinapagana mo pa yung buong katawan mo. Yun yung pinaka-main na pinagkaiba nila. Gumagalaw ka dun sa active, stay in place ka lang sa passive. Gets ba yun? Gets ba yun? Sige, next na. Doon naman tayo sa scope. Pag sinabi nating scope, kung kayo ay naaalala nyo pa, wait lang, focus ko lang to. Kung naaalala nyo yung research nyo, meron niyang scope.
So, ano ang indoor recreation? They are undertaken in the comfort of one's home or more specifically indoor, and they are to recreate the mind and soul. So, pag scope of recreation, ito lang yung sakop natin na lugar. So, saan yun? Indoor lang. Now, dito, ang example ay well-established club and recreation centers. More on, nasa isang facility lang kayo, nandun lang kayo sa confines nun, hindi kayo lalabas. May bubong, may pader, or pwedeng covered court. Indoor na rin yun. Pero kasi, yun ay mixture na. Pero kadalasan talaga, pag indoor recreation, ito ay parang nakakulong ka lang sa isang facility, dun nyo lang ginagawa yung activity nyo. More like, hindi kayo exposed sa kung ano mang meron outside. Sir, ang prayer meeting ba? Recreation? Depende yon sa nakakaramdam. Pwede natin makonsider yun kasi nasa loob lang. Tapos, it recreates the mind and soul. Mga ganon. Library ba? Pwede ka maging recreation yon? Yes. Depende. As in, depende. Kung hilig mo magbasa, indoor yon. Indoor recreation yon na masasabi. So, gets mo ba? Yung mga bagay na pwede mong ma-relate dito. Okay na? Indoor recreational activities. Tulad niya, bingo, uno. Yung mga nilalaro nyo pag nainom kayo. Basta nasa loob ng bahay. Or kumakain kayo habang may ginagawa. Crafts. Meron pa bang nagaganchilyo ka? Next. Ano pa ba? Indoor recreational activities. Mga nagko-computer dyan. Mga nagsi-cellphone. Mga nag-ML. Indoor recreation yan. Walang masama dyan. Basta may moderation. Walang masama sa mga hobbies na yan. Reading books, e-books, physical book man yan, Wattpad, recreational yan. Physical fitness, kahit yung mga active na recreational activities, basta indoor, pasok. Yan, example pa namang indoor recreational activities. Indoor sports. So, pwede nating ang active at passive recreation, types of recreation, ay pwedeng nating mai-apply din ay parehong pasok sa indoor recreation. Dahil yung indoor recreation, ang tinutukoy lang naman nun is yung lugar. Ito, the second, scope of recreation. Outdoor recreation. Ito, literal, sa labas. Kung saan expose yung kung ano man ikaw at yung kung ano man na ginagawa mo, expose yan sa environment. Nature and man. So, doon naman sa outdoor recreation, pwede mo yang magawa sa tatlong lugar. Land, water, air. Dito naman, yes, tama ka. Yung unang dalawang nasa taas ay water recreation. Of course, literal, di ba? Bird watching sa land. Pero pwede ka rin mag-bird watching sa air. Paano? Sakay ka ng eroplano tapos panoorin mo yung mga ibon doon. Air na yon. Camping. So, fast forward natin to dahil yan ay napaka-obvious na. Ito, mga outdoor. Siguro naman lahat tayo ay nakapag-outing na. Swimming. Hindi ka man nakakapag-diving, at least makaka-relate ka sa mga example na ito. Yan ay mga water/land. Ito, water. Fishing. O, yung mga nabubudol dyan, ng mga mahihilig mag-trekking. Outdoor recreation po yan. Na ginaganap sa land. So, meron ka bang kaibigan na ganito? Or baka ikaw to, yung mahiling magpa-picture kapag nandun na sila sa summit or tuktok ng bundok na inakyat nila. May nagpa-paragliding ba dito? Which is air. Which is done in air or considered as air recreation. Kahit simpleng picnic mo doon sa may, sa may paligawan, yung MMDA.
May mga nagsisailing ba dito pag pupunta sila sa mga beaches? Merong skydiving. Ako, honestly, hindi ko kaya yan kasi ako'y malulain. Snorkeling. Yan, swimming. Mga magagaling lumangoy dyan. Ano ba yung mga benefits ng outdoor recreation? Studies have shown that being close to natural environment is healthy. Another is the outdoors have positive effect on the general wellness of an individual, most especially if it's done with regularity. So, if ever, katulad ng mga taga Maynila, kadalasan napapansin natin sa mga taga Maynila ay umuuwi sila ng probinsya hindi para maging main character, kundi para ma-enjoy yung magandang tanawin, sariwang hangin, at ibang environment na mas malapit sa nature kumpara sa nakakasakal na kondo nila sa polluted na city. Could be hindi natin yung mga hindi magagandang environment sa city nila, pupunta sila sa probinsya para i-enjoy yung nature. So ano yun, parang therapy. Kasi bukod sa literal na maganda yun sa health, kasi pag mas maraming puno, edi mas maraming rich oxygen na tayong na-absorb. Hindi carbon dioxide, carbon monoxide na galing sa pollution or any other smells na aamoy natin from other sources like basura, etc. etc. So yun, that very beneficial. So, some other benefits of outdoor recreation. Physical health benefits. Being outdoor prevents a person from having a sedentary life. Yung sedentary life na tinutukoy nito is yung palagi ka na lang nakaupo, nakahiga, nakatingin sa TV, habang isipin mo na lang yung sa mga pelikula, yung mga nasa sopa, matataba, sobra, obese, na pakain-kain ng chichirya habang nanonood ng TV, maghapon. Hindi natin binabody shame yan. Again, hindi natin binabody shame yan. Ang ginagawa natin, nag-i-spread tayo ng awareness. Kasi who wants to live a life na nakaupo lang, nakahiga lang, kumilos ka? Yun yung pinaka main goal nito. Kaya sinasabi yung sedentary life. Pinapaalala sa atin na kailangan kumilos-kilos ka rin. Kaya nga tayo may kasabihan na galaw-galaw para hindi ma-stroke. Number 2, psycho-emotional benefits. Engaging in outdoor recreational activities helps people to rest, relax, distress, or unwind and feel revitalization. Now, ang pagiging trap sa isang kulob na kwarto, maghapon, magkakaroon ka ng ibang masishape niyan yung psyche mo, yung isip mo, yung mindset mo, mind frame. Iba-ibang negative na emosyon ang mabubuo sa'yo kasi yun lang ang nakikita mo. Kasi hindi ka, wala kang konting distraction na makakita ng magagandang bagay sa labas. Nasa loob ka lang. Pag nasa loob ka lang, paglobat ang gadget mo, maiisip mo yung mga stress mo sa buhay. Hanggang ang aliw mo lang ay yung gadget mo. Wala ka pang kausap. So mas maganda na lumabas ka. Maghanap ka ng gagawin na maganda. Social benefits. Spending times outdoors also allows one to meet and interact with others who share the same passion for outdoor recreation. So, kaya tayo naglilibang sa labas. Sa panahon ng paglilibang natin sa labas, mayroon tayong mga nakikilalang kaibigan, tropa, or something more. Kayo na bahalang mag-isip. So, nagiging yung outgoing person. Nababawasan yung pagiging introvert mo. Kasi may nakikilala kang bago na maaaring kaparehas mo ng passion or opinion or mga saloobin, mga problema. Ayun, dito mo nararamdaman na hindi ka nag-iisa. Gets? Number 4, economic benefit. People who have a relaxed body and mind tend to be more productive at work. This translates into efficiency at the workplace. So, ang sabi dito, may studies na nagpapakita na kapag may regular na workout or libangan ng isang tao, mas nagiging productive siya kasi masaya siya moments before or the night before nung work. Mas kondisyon yung utak niya, mas kondisyon ng katawan. And I guess, and I know this much is true. Kasi ito,
I've been, since ako, patigil-tigil sa pag-exercise, pagtakbo, I can relate to this. Because kapag hindi ka nag-exercise regularly, iba yung mindset mo pagdating sa workplace. Medyo mas medyo mas lazy ka. I'm guilty of this. So that's why, kung sakali mong personally, I make it one of my targets na makapag-exercise regularly. Kahit despite of my busy schedule. Sana kayo din. Spiritual benefit. It strengthens an individual as it heals, rejuvenates, and soothes the body and soul. Ngayon, para sa mga taong broken, maganda yung meron kayong ibang hilig. Kaya nga, yung ibang mga nasaktan, mga naghi-heal, sila ay naghahanap ng magagawa, minsan napapagtripan ng buhok, nagbabago ng hobby, bumibili ng damit, at kung ano-ano pa, kasama sa healing process yon. Basta lumabas ka, huwag kang magkulong sa kwarto. Huwag mong bugbugin ang utak mo, ang spirit mo sa mga negativity. Quiz 1. Ay, ito. Wala muna tayo dito. Sige, hanggang dun lang muna. Maraming salamat. Ping!